So ngayon, ito. Kilala niyo ba tong ano to, itong dadaanan ko lang to ha. O, Takero content mo yung bumaliktad si Jason Elazar. Kilala ko rin yan. Ano? Mataas ang airing yan. Kilala ko yan, mga kababayan, no. Jason Elazar, siya yung mahilig di ba? Magkali survey. In the first place, mga kababayan, karpentero yan eh. Pero kung titingnan mo yung political views niya, wala siyang political views. Bobo sa logic yan. Kasi kami mga vlogger na puro salita dito, di ba? Di naman kayo magtatagal sa amin na pinapanood kami kung mga ampaw kami magsalita. Yang Jason Elizar na yan, ampaw yan. Mahina sa political analysis yan. Kaya doon siya magaling sa sa Kali survey. Ngayon, mga kababayan, last 2024 pa lang, kinausap ko na yan na sabi ko nga, kami magtutropa na kami. Halos lahat kami magkakakilala na. Ikaw na lang yung hindi namin nakikilala. Kasi para sa amin maganda yung ganun, di ba? Kami mga sumusuporta kay PBBM sa admin na to, magkakakilala at minsan nag-uusap-usap. So sabi ko, meron kaming gathering dito. Ano bang gatherings namin noon? Nakalimutan ko na. Meron kaming gatherings noon eh. Alam nyo, sagot sa akin, wag mo akong isasama dyan. Wag mong ilalagay yung pangalan ko dyan. Ayokong sumali dyan. Puta, sabi ko, walang yung sumagot to. Ang taas ng ere nito, sabi kong ganyan. O sa hindi nakakakilala kay putang inang Jason Elazar na yan, siya po yung sabi niya PBBM vlogger daw po siya. Pero in the first place, mga kababayan, Kali survey po yan. Alam nyo, wala talaga akong tiwala sa mga nagka-Kali survey. Kasi karamihan talaga sa kanila mahina utak. O di ba? Sino ba yung makalala ninyo nagka-Kali survey? O di ba? Si Esme. Si Esme ngayon, hindi nyo na makita kasi mahina utak eh. O si Esme, DDS na. Si Alvin TV, DDS na. Si Tabige, DDS na rin. Mga Kali survey yan eh. Pero pag nakita ninyo nakakali survey, tapos nagko-content ng ganito, yun, medyo mahusay yun. Medyo okay yun. Di ba? O tulad ni Koy. Si Koy nakakali survey, pero nagko-content ng sarili niya. Si Sangkay dyan. Bakit nila binabanggit yung si Sangkay? Oo. Si Tabige, di ba? Wala, mahina rin talaga yun. No? Well, wala akong galit na sa mga yan. Kasi, syempre, political views nila yan. At mahusay naman yan. Yung Alvin TV, medyo kupal yan ng konti, no? Pero okay naman yung mga yan. So, ngayon, sinong nakakali survey na kilala nyo ngayon? Wala na halos, di ba? Meron si may nakakali survey pa ngayon pala. Oo. Pero nako-content. Di ba? Ayun ang importante. Nakakali survey, nagko-content. Oo. Si Stephen. Oo, number 1 na yan. Loko-loko, no? Joke. Si Stephen. Yung pilangin kasama ni Stephen. Si Milan. Oh, si Milan. Ano pa pangalan ni Milan? Vlogger ng bayan. Oo, vlogger ng bayan. Si Kume. Kilala niyo si Kume. Si Kume, yung balita at kaalaman. O yan. Mga nagkakali survey yan, pero nagko-content. So, simula pa lang talaga, wala na akong tiwala dyan kasi alam nyo, kung maintindihan ninyo talaga yung political dynamics ngayon na nangyari sa Pilipinas, talagang dapat mag-pro-BBM ka. O si Maestro Paul, mahusay yan. No? Si Maestro Paul, mahusay yan, mabait pa. Di ba? Kasi ito yung point ko ngayon eh. Ito yung point ko. Kung ba't ko nasabi yun eh. Kasi mga kababayan, kung vlogger ka, talagang iniintindi mo yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, political dynamics, dapat naka-pro-admin ka. Kung hindi ka pro-admin, at least neutral ka. Dalawa lang pwede mo pagpilian eh. Neutral o pro-admin ka. Oo. Kaya ako may respeto ako sa mga neutral eh. Oh. Pero kapag mahina ka mag-analyze at yung alam mo lang eh tanong-tanong sa mga tao, kasi kung gano'n lang yung content mo, tanong-tanong lang, ibig sabihin mahina ka mag-analyze eh. Kasi kung magaling ka mag-analyze, sana nagko-content ka ng sarili mo. O, di ba? So, kaya nga ako, wala talaga tiwala dyan sa Kali survey na yan. Kasi obvious talaga na magiging DDS and eventually. Tama nga tayo. Di ba? Naging DDS sila eventually. Si JDB, di ba? Si JDB, nakakali survey yan. Pero malupit sa analyzation yan. Pwede kayong mag-agree sa kanya o hindi. Pero at least nag-analyze siya. Si JDB kasi sa Si JDB hindi na siya pro-admin. Parang nasa neutral na si JDB eh. Parang ganun eh.
Oh, Jason Elizar, taga Cavite. Taga Dasma ata, kung di ako nagkakamali. No? Mayabang yan. Mayabang talaga. Simula pa lang mayabang yan. Oo. Alam nyo kasi kung anong ginawa niya kasi. Sa hindi lang po nakakaalam, no, yung ginawa niya kasi. Nagsalita. Ang problema ng bansa natin, bla bla bla, etc. Ngayon, ang ginawa niya, ang ending niya, pinunit niya yung t-shirt niya na meron Jason Elizar TV. Hindi ko alam kung nalaman nun. Meron siyang isang reklamo eh. Yung tiyan ko nga dito, hanapin ko ha. Yung nag-isa lang reklamo niya. Hindi niya pa ma-explain ng maayos. Dito. Hindi ko na po talaga masisikmura ito. Nasa inyo na po yon kung ano po ang gagawin nyo matapos nyong marinig itong video ko. Sige. Kayo na po ang bahalang magpasya. Pero ngayong araw po na ito, July 6, 2026, Sige, ano pa? meron po akong 459,000 na follower na maka-BBM po, halos lahat yan dito sa Facebook. Ipinapaabot ko po sa inyo mula ngayong araw na ito na nagwi-withdraw na po ako ng support dyan kay BBM. Pinag-isip Nag-withdraw na siya ng support. Eh, minsan di ka nga namin naramdaman. Di ba? Buti pa si Pikwa, kahit malit na vlogger, nararamdaman naman, ikaw hindi ka namin maramdaman. Ngayon meron siyang reklamo eh. Teka lang ha. Nung ito, nagwi-withdraw po ako ng support kay BBM. Hindi ko na po siya sinusuportaan at hindi na po ako naniniwala sa kanyang mga ginagawa. Bakit nga? Bakit? Naniniwala po ako ngayon. Naliwanagan na ako. Ngayon ko lang naisip. Pinagtatanggol ko siya ng mahabang panahon sa aking lahat ng vlog. Hindi niya pinagtatanggol si BBM, si Presidente. Nakakali survey lang po siya. Oo. Well, syempre, dito natin makikita. Ito. Ito yung magandang example eh. Okay, sige. Alam niyo mga kababayan, yung sinasabi niya pinagtatanggol niya si Presidente Bongbong Marcos. Diyan mo makikita kung paano manipula yung mga Kali survey. Hindi po totoo yung Kali survey mga kababayan. Kasi po, ini-edit po yan ng mga vlogger para pumabor sa gusto nila. Di ba? Ganun yan eh. So nga dati pinapanood ko yung mga video ni Jason Elizar, nakita ko talaga na may cut yan. Na pumapabor. Puro pabor kay PBBM yan. Oo, kasi yun ang gusto niya eh. Ganun ang gusto niya pakita. Pero ang point ko dito, pwede niyang gawin DDS yan. Depende sa pag-i-edit niya. Ganun naman talaga. Oo. Meron siyang reklamo eh. Pero ngayon ko lang na-realize. Sige. Unang araw niya sa Malacanang, executive order number. Okay. Okay. Executive order number 1 daw. Naalala ko na. Okay. Yung reklamo niya, alam niyo yung video niya ata 7 minutes. Oo. Tapos ang nag-iisang reklamo niya, hindi niya pa ma-explain ng maayos. Yung nag-iisang reklamo niya is yung executive order number 1 daw ni Presidente na tinatanggal daw yung PACC. Yung kay Greco Bellica. Ngayon, hindi niya pa alam ibig sabihin ng PACC. Buha ka ng inanto, nagrereklamo, di mo alam ibig sabihin ng PACC. Na siya yung makakapagpatupad ng tamang batas, makakapagpaunlad ng Pilipinas. Pero kabaligtaran po ang nangyayari ngayon. Mali po na suportahan ang ganitong klaseng administrasyon. Hindi na po ako sumusuporta sa... Explain lang natin saglit ha. Ngayon, yung PACC mga kababayan, ang nireklamo nga nung gagong Jason Elizar na yan, na hindi niya pa ma-explain ng maayos, no? Yung PACC, hindi niya pa alam ibig sabihin. No, PACC, hindi niya alam sa video na yon. Hindi niya alam ibig sabihin ng PACC. Nireklamo niya na bakit tinanggal yung PACC pero hindi niya alam ang ibig sabihin ng PACC. Pangalawa mga kababayan, tinanggal po ni PBBM yung PACC na yan kasi wala naman napakulong. Sabi pa ng gagong vlogger na yan, itong PACC na to ang magiging solusyon sa problema ng Pilipinas. 6 na taon yan. No, na ginawa ni Duterte. May napakulong ba? May nademanda ba? Kaya bobo yan, kaya alam ko hindi niyo siya kilala, wag niyo na kilalanin kasi pero napag-usapan namin tong kaming mga vlogger kami. Nung nakarang araw napag-usapan namin, magwi-withdraw ka, gumawa ka pa ng video. Ako ba magwi-withdraw ba ako kay PBBM? Sabi ko, oo. No, kapag si Presidente Bongbong Marcos ginagago na tayo.
Mag-withdraw talaga ako. No? Sinasabi ko nga, no, itong admin na to, meron pagkakamali, no? Walang perpektong gobyerno. Kahit saan ka pumunta, walang perpektong gobyerno. Gobyerno. Sabi nga ni Pulong, gobyerno, no? Pero walang perpektong gobyerno. So, yung imperfections ba ni PBBM, sapat na ba na dahilan na bumaliktad? Actually, hindi. Hindi eh. Ang sabi nga namin, kung mag-withdraw ka, bakit gumawa pa ng video? Mag-withdraw ka na lang. Ipakita mo na lang sa mga tao na sa content mo na nag-withdraw ka na ang tawag mo na sa presidente bangag, wala ka ng respeto. Di ba? Ganon. Hindi yung magpupunti pa ng t-shirt. Tawa ako sa tawa ako sa logic niya eh. Presidential Decree number 1. PACC, tinanggal. Hindi niya, tapos yung PACC, hindi niya pa alam ibig sabihin. Anti-corruption daw. Anti-corruption ata sabi niya. PACC, anti-corruption. Mag-withdraw ka na lang. Di ba? Quietly. Di dapat, ganun dapat. Di ba? Mag-withdraw ka na lang. Malalaman naman ng tao yan. Oo. Pero ang point dito, di ba? Gumawa ng eksena in the first place, wala naman siyang ambag. Kaya doon ako natatawa eh. Nakala mo, napakalaki ng ambag mo eh. Tapos gagawa ka ng eksena, come on. Buti sana kung mga katulad ni ni Papa Trix yun, di ba? Kung si Papa Trix yun, di malaking kawalan yun, di ba? Na seriously, kung si Mike o si Mike Cervera. Oh. Mas Coach Jarrett. Oh, malupit pag si Coach Jarrett gumawa ng gano'n, talagang sabog. Tingnan nyo, gumawa ng eksena, may napala ba? Wala, di ba? Oh, kung si Coach Jarrett yung gumawa ng gano'n, malamang, anong gagawin natin? Si Coach Jarrett bumaliktad na. Di ba? Baka pati ako yung gagawin natin. Wala na si Coach. Ayun kapag malaking ambag po yung bumaliktad, talagang apektado tayo. Pero pag mga katulad na yan ni Jason na yan, wala ka kwenta-kwenta yan. No? Okay. No, INC, siya Takero, sabi niya, kaya pala. O, kaya pala bumaliktad, INC pala. Alam nyo, maraming mga pro-BBM talaga na bumaliktad dahil INC sila. Meron, may mga kilala po talaga ako na wala talaga silang ibang choice. Actually, nung rally pumunta sila. Bakit? Kasi nga, INC sila. So talagang nangibabaw yung religion nila sa politika. Okay yun, kasi matitiwalag sila eh. Actually, malaking deal sa kanila yun kasi yung isa sa mga sinasama nilang community na Iglesia ni Cristo, no, kapag sila po nagpatuloy na maging pro-BBM, di ba, baka matiwalag sila. First topic tayo, pag-usapan muna natin to, no? Meron akong 4 na topic dito.